Pagpapatawad daw ang kailangan para makausad ka sa iyong kasalukuyan. Ikaw, kapuso, handa ka bang magpatawad kaagad kahit na hindi ka pa handa? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Ruben o mas kilala sa tawag na Beben. Nanay ko po nagbigay ng palayaw kong Beben. Kaya naman pinanindigan ko na lamang. Sa kasalukuyan ay 30 anyos na ako at nangyari ang ibabahagi ko sa inyo may 5 taon na ang nakakaraan. Ito ang kwento ng pagtago ko sa katotohanan. Isang katotohanan na matagal kong pinangarap na ipakilala sa lahat. Pero dahil may kailangan akong protektahan ay nagawa ko yung talikuran, Papa Dudut. Si nanay na lang ang kasama ko noon sa buhay. Nakatira kami sa maliit na bahay na pinamana sa amin ng tatay ko, na pinamana naman sa kanya ng mga magulang niya. Isang guro sa elementary school si nanay pero maaga siyang nag-retire dahil sa isang pangyayari na sumubok sa amin pareho. Habang ako naman ay nagtatrabaho noon sa isang government office. Kinukuha ako dati ng isang pribadong kumpanya malayo sa amin at inoferan pa ako ng malaking sahod. Pero tinanggihan ko dahil walang makakasama si nanay. Si nanay na lang noon ang buhay ko kaya lahat ng mga oportunidad na dumating sa akin ay tinanggihan ko. Inuna ko siya dahil alam kong kailangan niya ako. Wala akong ibang ginusto kundi ang maging masaya sa buhay niya. Kaya lahat ng inutos niya o lahat ng alam kong magugustuhan niya ay ginawa ko. Tulad na lamang noong magpanggap akong isang bakla para lamang masiyahan siya at manumbalik ang gana niya sa buhay. Papadudot, hindi ako totoong bakla pero pinilit ko ang sarili kong magsuot ng pangbabae at maglagay ng makeup dahil yon ang gustong makita ni nanay sa akin. Tinatanggal ko na lamang yon kapag papasok na ako sa trabaho o di naman kaya ay nasa kwarto na ako para magpahinga. Papadudot, hindi naging madali sa akin ang magpanggap na isang bakla pero kinaya ko kasi yon ang gusto ni nanay. Pinaktis ko ng todo ang galawan at pananalita ng isang bakla sa tulong ng isang kakilala ko. Naintindihan niya ang sitwasyon ko noong pinaliwanag ko kung bakit ko yon kailangang gawin. Nahirapan ako nung una pero habang tumatagal ay para na akong totoong bakla talaga, Papa Dudut. Parang di ko naman bagay ang pink na lipstick, Beben. Bagay sa inyo, Nay. Nagmumukha akong maputla lalo. Tingnan mo ngang mabuti sa salamin, no? Kulang lang sa punas ang salamin nyo, Nay. Magtiwala kayo sa akin. Napakaganda nyo sa pink lipstick na yan. Parang gusto kong gamitin uli yung pulang lipstick ko. Wag na yun. Sumubok naman tayo ng bago. Eh, di kasi ako komportable sa kulay eh. Nakakatampo ka naman, Nay. Pinaghirapan ko kayang ipahid sa labi mo yung pink lipstick na yan. Eh, sa di ko nga bagay. Ay, sige na, hayaan mo na. Masasanay din ako sa kulay nito. Ay, parang napilitan lang ah. Hindi lang talaga ako sanay sa kulay. Alam mo naman kaming mga may edad na. Kung ano yung nakasanayan namin, dun kami. Paguhin na natin yan, Nay. Sumubok ka ng bago. Nakakapanibago sa una pero makakasanayan mo rin to. Sumeseryoso na ang usapan dahil lang sa pink na lipstick. O siya, kung ayaw nyo talaga yung pink lipstick na yan, burahin na lang natin. Bumalik na lang tayo sa dati nyong gamit. Ay, hayaan mo na. Sabi mo nga, masasanay din ako. Pero seryosong Ang lakas niyong mambola. siya kaya nagturo sa akin na bulahin kita lagi. Alam ko naman yon. Mga bata pa lang kayo ginagaya mo na kung paano niya ako purihin. Eh kasi kapag pinupuri niya kayo, umaaliwala sa mukha nyo. Ay, namiss ko tuloy si Rodel. Nasaan na nga kaya siya ngayon? Kasama na po siya ni tatay. Sa langit nga kaya sila napunta? Oo naman po. Napakabuti ng mga puso nila.
Sa langit talaga ang punta nila. Ano nga kaya ang ginagawa nila sa langit? Si tatay baka nakikihima sa manok ni San Pedro. Baka nga niyayabangan na ng tatay mo si San Pedro eh. Binibida na siguro ni tatay na mas magandang manok niyang panamo kaysa sa manok ni San Pedro. Nakikinita ko na ang ganyang usapan nila. Si Rodel kaya, ano naman kaya ang ginagawa niya sa langit ngayon? Kinikilayan na niya bawat anghel na makita niya. Baka nga pinapagamit na rin niya ang pulang lipstick niya sa mga anghel na kasama niya. Yung lipstick na pinabaon niyo sa kabaong niya? Oo. Naalala ko na naman tuloy bigla. Pinapabili ni Rodel ang pulang lipstick na yun sa akin dati. Kaso di ko naasikaso agad dahil mas inuna kong bumili ng isusuot ko sa barangay night. Ay, sana talaga napagbigyan ko siya sa pulang lipstick na gusto niya para naman naging masaya siya bago siya namatay. Sana nabili ko na yung lipstick na yon para nagamit niya. Para nakita ko sa labi niya at hindi sa loob ng kabaong niya. Oh, ayan na naman po, Nay, ah. Nalulungkot na naman kayo. Normal lang naman malungkot. Wag mo na akong pagbawalan sa nararamdaman ko. Ayoko lang kasing nakikita kayong malungkot, Nay. Pati ako nahahawa eh. Di ko lang talaga maitago ang lungkot kapag naaalala ko si Rodel. Huwag na lang po natin siya pag-usapan para di na kayo malungkot ulit. O sige, mas mabuti pa nga. Alam niyo kung anong bagay sa pink lipstick? Yung green na bestida niyo. Yung regalo ni tatay sa inyo nung... Oh, Nay. Pasensya ka na, bebe, anak. Hindi ko lang talaga makayanang itago ang lungkot. Tahan na po. Hayaan mo na muna akong malungkot, anak. Hayaan mo na muna ako, ha? Pinaalis muna ako ni nanay sa kwarto niya para maituloy niya ang malayang pag-iyak. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod sa gusto niya at tinungo ko ang aking kwarto at saka naupo sa aking kama. Kinuha ko ang maliit na salamin na nakapatong sa mesang malapit sa akin. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin at hindi ako natuwa sa mga nakita ko. Kinuha ko ang wipes sa mesa at saka tinanggal ang makapal na makeup sa mukha ko, Papa Dudut. Tuwing nasa bahay ako ay lagi ako naka-makeup para masuportahan lamang ang pagpapanggap kong bakla sa harapan ni nanay. Hindi kasi kumbinsido noon si nanay na bakla ako noong sinabi ko yon sa kanya mula noong namatay ang kakambal kong si Rodel. May 5 taon na noon ang nakakalipas. Sa aming dalawa ni Rodel, siya ang paborito ni nanay dahil nagkasundo sila sa mga kaartehan sa katawan. Maaga kasing umamin noon si Rodel sa kanyang totoong kasarian. 10 taong gulang pa lamang siya noong sinabi niya sa amin na bakla siya. Natuwa si nanay dahil pangarap niya magkaroon ng anak na bakla gaya noong mga anak ng amiga niya. Naniniwala kasi si nanay dati na malaking swerte ang hatid ng mga bakla sa pamilya. Saka sinabi ni nanay na mas maalaga ang mga baklang anak. Kaya gusto niyang maranasan ang magkaroon ng anak na bakla. Papadudot mula noong umamin si Rodel kay nanay, halos hindi na sila mapaghiwalay na dalawa. Binilahan ni nanay ng mga bestida at pang make-up si Rodel. Halos hindi na nga nila ako mapansin noon kung hindi ako gagawa ng paraan para maiparamdam ko ang presensya ko sa kanila. Kaya nga ginaya ko ang mga papuri ni Rodel kay nanay. Baka sakaling mapansin din niya ako pero hindi pa rin yon nangyari. Noong namatay si Rodel, akala ko nangyari. Kahit inalagaan ko na si nanay ng todo after mamatay ni Rodel, ay hindi ko pa rin maramdaman na nakikita niya ako. Mas lalong ang napamahal si nanay kay Rodel mula noong namatay ito. Nasaktan ako na makitang nahihirapang makabangon si nanay mula sa pagkamatay ni Rodel. Wala akong ibang nakitang paraan para mapadali ang pagtatapos ng pagluluksa ni nanay. Hanggang sa naisipan kong magpanggap na bakla at gayahin ang naging buhay ni Rodel. Sa simula ng pag-amin ko noon ay hindi ko
Hindi ako pinaniwalaan ni nanay. Hindi ko naman siya masisisi dahil kulang ako sa ensayo para maipakitang bakla talaga ako sa harapan niya. Kaya naman ginamitan ko na ng make-up at damit pang babae ang pagpapanggap ko. Ginamit ko ang mga iniwang gamit ni Rodel, Papa Dudut. Noong nakita na ni nanay ang itsura ko ay doon na siya naniwala, lalo't nagaya ko kahit konti ang style ni Rodel. Naiyak nga si nanay dahil para raw nabuhay si Rodel dahil sa nakita niyang itsura ko. Nasaktan ako noon dahil si Rodel pa rin ang nakikita niya. Pero mas nangibabaw ang saya ko dahil sa wakas ay may naging solusyon na ako sa lungkot na nararamdaman ni nanay. Nay, Bebe! narinig ko po kayong umiiyak. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa katawan nyo? Wala naman. Ano po bang problema? Napanaginipan ko na naman si Rodel. Ay, wag niyo na po kasi siya masyadong iniisip para di niyo siya nadadala hanggang sa panaginip. 3 araw ko na siyang di naiisip. Kaya siguro siya nagparamdam sa panaginip ko. Baka akala niya kinalimutan ko na siya. Malayong-malayo na si Rodel sa atin, Nay. Hindi na siya gagawa ng paraan para ipilit ang presensya niya sa atin. Parang sinasabi mo na dapat lang kalimutan na natin ang kakambal mo. Porke pa matagal na siyang patay. Hindi naman po sa ganun. Mali lang po siguro ang pagkakasabi ko. Ang ibig ko lang po sabihin gusto na rin ni Rodel na makalaya kayo sa kanya. Ayaw niyang nakikita na di pa rin kayo tapos sa pagluluksa. Habang buhay kong ipagluluksa si Rodel. Hindi po kasi pwedeng hindi na tayo umusad sa buhay dahil lang sa pagkawala ng isang tao sa buhay natin. Lang? Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa pagkawala ng kakambal mo? Lang sa'yo to? Hindi naman po. Dapat nga parehas tayo nagluluksa ngayon dahil kapatid mo si Rodel. Kapatid mo yung namatay, kakambal mo. Lagi kayong magkasama nung nabubuhay pa siya. Nalulungkot ako hanggang ngayon dahil di ko na siya makakasama kahit kailan. Pero alam ko kung nasan man siya ngayon, ayaw niya na magmukmuk na lang tayo dahil lang sa pagkawala niya. Lang na naman! Para ka lang nawala ng suklaya! Ipahinga niyo na lang po ulit yan, Nay. Pabalik na ako sa kwarto ko. Parang buhay si Rodel sa panaginip ko. Parang hindi siya nawala. Ay, Nay. Nakangiti siya sa akin, Beben, pero di siya nagsasalita. Nakaternong puti siya, tapos walang makeup ang mukha niya. Sa una nahirapan akong kilalanin siya, pero nung initian na niya ako, alam kong siya ang kakambal mo. Niyakap ko siya pero di ko naramdaman na yumakap siya babalik. Parang ang lambot ng katawan niya nung nahawakan ko siya. Natakot ako baka mabali ko siya. Ang Rodel ko! Ano po, Nay? Please? Tapos bigla na lang siyang nawala nung kumalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Gusto ko siyang hanapin, habulin. Kahit ano, basta maabutan ko lang siya, pero hindi ko na siya nahanap. Wala na ang Rodel ko. Gusto niyo po bang ipagtimpalan ko muna kayo ng tsaa? Tsaka natin pag-usapan yung nangyari pa sa panaginip niyo? Miss na miss ko na si Rodel. Bakit ba ang hirap masanay na di na siya kasama? Beben, ikaw ba? Hinahanap-hanap mo pa rin ba ang kapatid mo? Opo naman. Lalo na yung malakas sa pagkanta niya tuwing nagigising siya sa umaga. Pati yung mga yakap at halik niya sa akin kapag nagigising siya. Kahit di pa siya naghihilamos o nagmumumog, mas inuuna pa niyan lambingin tayo. Lalo na po kayo. Ang Rodel ko! Namimiss ko rin yung mga niluluto niya sa umaga na puro prito. Ayaw niya kasing magluto ng mga sabaw kasi prito lang daw ang alam niya.
Kaya siya na lagi nagpipresenta na magluto ng agahan. Palibhasa, alam niyang puro prito lang tayo sa umaga. Matagal na rin tayong di kumakain ng prito sa umaga. Kasi naaalala niyo siya sa tuwing may nakahaing pritong ulam sa mesa. Paano kaya kung bukas ng umaga magprito ka ng ham o kaya daing? Sige po, akong bahala. Beben, gusto ko yung katulad ng prito ni Rodel ha. Pati yung pagpe-prepare sa mesa. Kailangan maglagay ka ng mga kalachuchi sa mangkok. Tapos dapat may nakahandang kaping barako at baterol. Susubukan ko po. At kung hindi naman sobra, baka pwedeng humiling pa sa'yo. Kahit ano po, Nay. Humiling lang kayo. Pwede bang isuot mo ang damit at sapatos ni Rodel? Isuot mo habang kumakain tayo ng agahan. Piliin mo yung lagi niyang sinusuot kapag naghahanda ng almusal natin. Napatanga ako sa hiniling ni Nanay Papa Dudut. Naisip ko na gano'n na ba talaga katindi ang pangungulila ni Nanay para isiping buhayin ang katauhan ni Rodel sa pamamagitan ko. Nasaktan ako sa gustong mangyari ni Nanay pero sinunod ko pa rin dahil natakot akong muli siyang bumagsak sa pagluluksa niya. Ilang beses na kasing gustong bumigay noon si Nanay mula noong namatay si Rodel. Kaya nga ako nagsabi kay Nanay na bakla ako para kahit papaano ay hindi niya maramdamang nawala na ang bakla kong kakambal na si Rodel. Akala ko noon hanggang doon na lamang ang pagpapanggap ko. Pero nadagdagan pa. Ninais ni Nanay na umakto akong katulad ni Rodel na alam kong hindi ko naman kaya. Sinunod ko ang gusto ni Nanay kung kapalit naman ay kasiyahan niya. Inalungkat ko ang mga kahon kung saan ay nakatago ang mga gamit ni Rodel at nag-check ako kung ano pa ang kasya sa akin doon para magamit ko sa umaga tulad na lamang ng mga binili ni Nanay na damit dati. Nahirapan akong makahanap ng kakasya sa akin dahil magkaiba kami ng laki ng katawan ni Rodel. Sinunod ko naman kinaumagahan ang pagluluto ng daing na madalas ay piniprito ni Rodel noong buhay pa lamang siya. Naghanda din ako ng baterol at barako. Sinama ko na rin ang isang mangkok ng bulaklak na kalachuchi na nahingi ko pa sa kapitbahay. Noong nagising si Nanay kinaumagahan ay natuwa siya sa hinanda ko. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Para na raw nabuhay muli si Rodel dahil kamukhang kamukha ko raw siya lalo na noong sinuot ko na ang damit niya. Medyo may kurot noon dahil kahit ako, ang buhay ay parang ako ang pumanaw sa amin ni Rodel. Naramdaman ko na mas mahal talaga ni Nanay si Rodel kesa sa akin dahil nagawa pa niya akong pakiusapan para gawin lahat ng mga ginagawa ni Rodel noong nabubuhay pa siya. Marami pang ni-request sa akin si Nanay na gawin ko na ginagawa ni Rodel noong nabubuhay pa lamang siya. Pinilit ni Nanay na kumanta ako tuwing umaga, Papa Dudut. Pinilit din ako ni Nanay na sabayan siyang manood ng mga horror movie dahil yon ang nakahiligan nila ni Rodel dati. Mahina ang loob ko sa panonood ng mga nakakatakot dahil biglang naninikip ang dibdib ko at madalas akong binabangungot. Pero pinagbigyan ko si Nanay. Hindi ko na halos makilala noon ang sarili ko dahil puro panggagaya na lamang kay Rodel ang ginagawa ko. Papa Dudut, hindi ko noon alam kung hanggang kailan ko makakayanang magtago lagi sa katauhan ng kakambal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dati kasi, noong mga unang buwan na namatay si Rodel ay hindi siya kumakain at nakakulong lamang sa kwarto. Tinakbo ko pa siya sa ospital dahil kahit tubig ay tinatanggihan niya. May mga pagtatangka rin siya sa buhay niya na nagpa-stress sa akin. Ilang gabi ko siyang binantayan, wag lamang niyang maisipang sumunod kina Rodel at kay tatay. Wala akong maisip na tamang paraan para umayos ang lahat noon, Papa Dudut. Nahirapan po akong pagsabayin ang pagluluksa ko sa pagkamatay ni Rodel at ang pag-aalaga kay Nanay. Sinubukan kong kumuha ng kasambahay na magbabantay kay Nanay pero tinanggihan niya.
Pinilit ko pero nagalit siya dahilan para mas lalo siyang malungkot. Kaya naman ako na lamang talaga ang umaasikaso noon kay nanay at nahirapan ako pero hindi ko naman magawang magreklamo dahil mahal na mahal ko siya. Kung merong mang ibang nakaalam sa pagpapanggap ko, yon ay walang iba kundi ang long-time girlfriend ko na si Jelly. Hindi alam noon ni nanay ang tungkol sa amin dahil nga nagpanggap akong bakla. Kami na ni Jelly bago pa man mamatay noon si Rodel at balak ko na sana siyang ipakilala kay nanay pero mas nangibabaw sa akin ang magpanggap munang bakla. Wala naman akong ibang gusto noon kundi ang makabangon si nanay kaya sinabi ko ang sitwasyon ko kay Jelly. Masaya niyang naintindihan ang sitwasyon ko at hindi naghangad na ipagkalandakan ang relasyon namin. Sinabi niya na gusto niyang makilala si nanay kapag handa na ako. Bala ko na rin namang pakasalan si Jelly pero hindi ko alam kung paano ko yon magagawa lalo't nabaon na ako sa pagpapanggap. Aminado akong hindi ko napag-isipan ng maayos ang mga ginawa ko. Naguluhan at natakot na rin ako kaya ako nakapagdesisyon ng ganon. Bahala na lang lagi ang sinasabi ko noon sa sarili ko kapag nalaman ni nanay ang katotohanan. Pasok ka, Jelly. Sure ka bang hindi uwi kagad ang nanay mo? Baka maabutan niya ako rito. Mamayang gabi pa raw ang uwi niya. Nagbiling na siya. Masosolo natin tong bahay hanggang mamaya. Upo ka. Salamat. Ang ganda pala nitong bahay niyo, no? Parang ganito yung napapanood ko sa TV eh. Yung bahay na pinamumugaran lagi ng mga ligaw na kaluluwa at engkanto? Grabe naman to. Pero oo. Pinamana pa kasi to sa tatay ko ng mga magulang niya. Tapos minana naman namin nung namatay siya. Ganitong mga bahay yung gusto ko talaga eh. Excited na akong tumira dito. Uy, baka naman iniisip mo na minamadali kita makipag-live-in sa akin o pakasalan ako ha? Huwag mong isipin yun. Natuwa lang kasi talaga ako sa bahay ninyo. Ano ka ba? Bahala ko naman talagang pakasalan ka at itira rito sa bahay balang araw. Para kasing nalungkot ka nung sinabi ko sa'yo eh. Nalungkot, oo. Kasi alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Oo naman. Kaya nga sinabi ko na hindi naman kita minamadali. Kung ako lang, gusto ko pakasalan na kita ngayon pa lang pero… Pero hindi pa pwede dahil sa nanay mo. Ay, mas lumala nga ang lagay niya ngayon eh. Alam mo bang minsan kailangan ko magpanggap na ako si Rodel? Kailangan magayo ko ang boses at galaw niya. Yun na lang nagpapasaya kay nanay. Pinasayaw pa nga niya ako eh. Tulad nung sinayaw ni Rodel sa Foundation Day. Ay, parang hindi naman yata tama yan. Alam ko. Pero wala naman akong ibang magawa. Masaya na rin ako na nakikita siya nakangiti kahit papano. Eh paano ka naman? Sabi ko nga, masaya na ako basta masaya si nanay. Hanggang kailan? Ay, malay mo bukas matanggap na niyang wala na si Rodel. Tapos pwede ko nang aminin na di ako bakla. Tapos pwede na kita ipakilala. Tapos aayain na kita magpakasal. Tapos titira ka rito. Tapos magiging masaya tayo Beben, Bakit? mahal kita. Mahal din kita. Hindi ko alam kung paano mo malulusutan tong nangyayari sa'yo ngayon. Pero gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako. Wala akong hawak na solusyon pero nandito lang ako. Salamat. Alam mo, bagay sa yung bestida mo ngayon ah. Pink na pink, no? Mukha kang cotton candy na naglalakad. Grabe ka naman. Bestida to ni Rodel. Ginamit niya nung 16th birthday namin. Pinabili niya kay nanay. Eh ikaw, ano pinabili mo sa nanay mo? Wala. Bakit naman wala? Kahit damit na isusuot sa birthday nyo? Medyo may kamahalan na kasi tong bestida ni Rodel eh. Nahiya na rin ako magpabili kay nanay. Panay na kasi ang daing ni nanay na halos mabutas na yung bulsa niya dahil sa presyo nitong bestida. Dapat meron ka rin kahit sombrero o kaya necktie, ganun. Hayaan mo na. Di naman ako masyado sa gamit. Ayos na sa akin kahit ano lang yung meron. Buti nagkasya pa sa'yo yung bestida ni Rodel, no? Isipin mo, 16th birthday pa niya nagamit yan.
Mabuti nga, nagkasya talaga. Paanong laki ng pinayat mo? Di naman. Anong hindi naman? Halos wala ka ng pisngi dahil sa kapayatan. Nakita mo na ba ang itsura mo ngayon sa salamin? Hanggat maaari ayoko sanang tumingin sa salamin. Ayoko makita ang itsura ko habang suot mga bestida ni Rodel. Naramdaman kong gumaan ang mundo ko dahil sa pagsuporta at pag-aalala ni Jelly sa akin. Gustuhin ko man noon na ibigay sa kanya ang buong ako pero hindi ko pa magawa dahil nakahawak pa sa akin si nanay. Mabuti na lamang at mabait pa rin ang Diyos sa akin dahil binigyan niya ako ng karelasyon na kayang unawain ang sitwasyon ko. Naisip ko nga papadudot na baka kung ibang babae lamang si Jelly baka naganap na siya ng iba. Pero iba talaga si Jelly, papadudot. Kaya mas lalo akong nagpursiging tapusin ang sitwasyon ko kahit na wala naman akong kasiguraduhan kung paano ko yon gagawin. Hindi naman perpekto ang relasyon namin noon ni Jelly. May mga pagkakataon naman na gusto na niyang sukuan ako lalo't hindi madali ang ginagawa niyang pagtatago ng relasyon namin. Hindi ko naman siya noon masisi pero hindi pa rin niya nagawang talikuran ako ng tuluyan. Sinanay niya ang sarili niya sa sitwasyon ko hanggang isang araw ay hindi na namin yon na pag-aawayan pa. Madalas na ring dumadalaw si Jelly noon sa bahay kapag sinasabihan ko siya na wala si nanay. Hindi ko noon alam kung saan nagpupunta si nanay pero noong mga nakaraan ay mas gusto niyang nasa labas lagi. Iniisip ko na baka nililibang niya ang sarili niya sa pamamasyal para hindi na rin maisip masyado si Rodel. Naging malaking pabor naman yon sa akin dahil hindi ko na kailangang makita pa ang kalungkutan niya. Yun nga lang ay may bahid pa rin ng pag-aalala sa akin dahil hindi naman siya nagsasabi sa kung saan siya nagpupunta. Pangpalubag loob ko na lamang siguro noon na nakakauwi pa rin siya ng maayos. Kapag umuwi si nanay noon sa bahay, nakangiti siya madalas at maaliwalas ang kanyang itsura. Kaya kung ano man ang ginagawa niya noon o kung saan man siya nagpupunta ay masaya na rin ako. Papadudot dahil nga sa dalas na hindi naglalagi si nanay noon sa bahay, ay pinapatulog ko na doon si Jelly. Kung sakali mang biglang umuwi noon si nanay, nagtatago na lamang si Jelly sa kwarto hanggang sa pumasok na si nanay sa kwarto niya. Sure ka bang hindi uuwi ang nanay mo ngayon? Oo, sigurado ako. Nagdala siya ng damit eh. Baka mamaya biglang dumating yun patay tayo. Huwag nang mag-worry, di yun darating. Beben! Nay! Bakit gulat na gulat ka riyan? Akala ko po kasi di kayo uuwi ngayon. Mukha kasing uulan nakalimutan ko ang payong ko. Teka nga, sino ba tong kasama mo? Sino ka, Ineng? Nay, siya po si Jelly. Siya po ang... Ako po yung best friend ni Beben sa trabaho, tita. Aba, akalain mong may kaibigan pala tong si Beben ko. Mabait po si Ruben. Si Beben. Marami po siyang kaibigan sa trabaho. Wala kasi siyang dinadala rito sa bahay na kaibigan niya. Wala rin naman siyang nakukwento kaya iniisip ko walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Grabe naman si nanay. Hindi ka kasi katulad ni Rodel na pala kaibigan. Lagi ka na lang nakakulong dito sa bahay mula nung bata ka. Mahiyain lang po. Dapat kasi namana mo yung kapal ng mukha ng kakambal mo dapat marunong ka ring makisama. Para di ka naman nag-iisa lagi. Magaling pong makisama si Beben, tita. Hindi nyo lang siguro nababalitaan. Baka nga. Kahit nga karelasyon niya wala akong nababalitaan kahit isa. Puro ako na lang ang topic Teka nga, Beben. Wala ka pang naikukwento sa akin na naging karelasyon mo Wala ka bang nobyo ngayon? Jelly, meron ba? Si Beben po ang makakasagot niyan, tita. Beben, may nobyo ka na ba? Nobyo? Hindi naman kita pinagbabawalan kung gusto mong magkaroon ng boyfriend Sabihin mo lang, baka matuwa pa ako. Nay?
Meron po siyang karelasyon, tita. Sige, ako na lang po ang magchichismis. Talaga? Jelly! Mahal na mahal po si Bebe ng karelasyon niya. Handa nga raw po siya maghintay hanggang handang-handa na si Bebe na ipakilala kayo sa kanya. Ay, ganun ba? Beben, hindi naman ako magiging kontrabida sa pag-iibigan niyo eh. Walang kaso sa akin kung ipapakilala mo na sa akin ang nobyo mo. Gusto niyo na po ba siya makilala, tita? Oo naman! Matagal ko nang pinagdadasal na sana ay magkaroon na ng karelasyon tong si Beben ko. Dahil tumatanda na rin ako at humihina na. Kailangan niya ng kasama kapag nawala ako. Huwag nga po kayo magsalita ng ganyan, Nay. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pwede mo nang ipakilala ang karelasyon mo, Beben. Jelly! Sa totoo lang, tita, yung karelasyon ni Beben, Jelly! katrabaho rin po namin. Gwapo ba? Matino? Matipuno? Opo, ang sagot sa lahat ng tanong nyo, tita. Hayaan nyo, kapag hindi na po nahihiya tong si Beben, ipapakilala na rin po niya sa inyo ang boyfriend niya. Ano bang pangalan ng boyfriend mo, Beben? Nay? Julio! Julio po yung pangalan ng boyfriend ni Beben. Walang ibang pinag-usapan si Nanay at Jelly kundi ang love life ko, Papa Dudut. Nailang ako dahil wala naman akong kakilalang Julio at mas lalong wala akong nobyong ganon ang pangalan. Natuwa si Nanay sa mga detalyeng nilatag ni Jelly sa kanya tungkol sa imaginary boyfriend ko. Hindi na ako nagsalita noon at hinayaan na lamang silang dalawa na mag-usap. Sinabi pa ni Jelly na matagal na raw kami ni Julio at may bala kaming magpakasal kapag pwede na sa Pilipinas. Sinabi rin ni Jelly na may kaya si Julio at hindi magiging pabigat sa akin kapag nagsama na kami. Pansin ko ang kakaibang kislap sa mga mata ni Nanay habang nakikinig sa mga kasinungalingan ni Jelly. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko noon. Naghalong inis at tuwa, Papa Dudut. Inis dahil nga nagsinungaling si Jelly tungkol sa love life ko. Tuwa naman dahil nakita kong nabuhayan at naging masaya si Nanay. Dahil late na noon ay hinayaan na ni Nanay na matulog si Jelly sa bahay. Pinagamit niya ang kwarto ni Rodel pero nang nakatulog na si Nanay ay sinundo ko si Jelly para papuntahin sa kwarto ko. Masaya si Jelly noon at niyakap ako dahil sa wakas daw ay nakilala na rin niya si Nanay. Nakaramdam ako ng kurot sa puso ko dahil matagal na palang gustong makilala ni Jelly si Nanay. Pero dahil sa sitwasyon ko ay hindi ko yon nagawa. Imbis na magalit ako noon sa pagsisinungaling niya ay hinalikan ko na lamang siya at nagpasalamat. Gusto ko sana noon na kumprontahin siya tungkol sa pagsisinungaling niya. Pero nakita kong good mood si Jelly. Ayoko namang masira yon noon dahil lamang sa argumento. Pinagpaliban ko muna ang pakikipag-usap sa kanya tungkol sa mga napag-usapan nila ni Nanay. Gusto ko lang noon na makatulog na katabi si Jelly dahil siya lamang noon ang pinagkukunan ko ng lakas. Sa mga panahong yon, nabagsak ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maagang nagising si Jelly para makabalik na sa kwarto ni Rodel bago pa magising si Nanay. Noong nagising na si Nanay ay sakalang lumabas ng kwarto si Jelly. Inaya ni Nanay si Jelly na magagahan. Nagpakwento pa nga si Nanay kay Jelly tungkol kay Julio. Nakinig lang ako sa mga kasinungalingan ni Jelly. Hindi na ako natuwa, Papa Dudut, dahil pati si Jelly nadamay na sa nabuo kong kasinungalingan. Sinubukan kong pahintuin si Jelly sa pagkukwento bago pa siya malubog pero hindi siya nagpapigil. Napagalitan pa ako ni Nanay dahil sa pananaway na ginagawa ko kay Jelly. Na bad mood ako nung umagang yon at napansin na yon ni Jelly. Nagpaalam na siya sa amin ni Nanay na uuwi na raw siya dahil kailangan pa raw niyang maglaba. Hindi ko naman siya pinigilan pa dahil parang gusto ko na rin siyang umalis noon bago pa siya makapagdagdag ng panibagong kasinungalingan kay Nanay. Hinatid ni Nanay hanggang sa sakay ng jeep si Jelly. Hindi ko na muna kinausap si Jelly para iparating sa kanya na hindi ako okay sa pagsisinungaling niya, Papa Dudut. Pagkabalik ni Nanay sa bahay ay nagtimpla siya ng kape. Nakinig siya sa radyo habang nakaharap sa may bintana.
Hindi pa rin ako noon umalis sa hapagkainan dahil parang nawalan ako ng lakas na tumayo. Tahimik lang noon ang paligid namin ni nanay noong sinarado na niya ang radyo. Wala ni isa sa amin ang piniling magsalita, Papa Dudut. Hinayaan naming maglakbay ang katahimikan sa pagitan namin. Pareho kaming may gustong sabihin noon pero hindi namin magawang iparating sa bawat isa. Lumipas siguro ang halos 1 oras bago ako nagpasyang tumayo na. Inayos ko ang pinagkainan namin at saka dinala yon sa lababo. Sa sobrang tahimik ng paligid ay nangibabaw ang lakas ng agos ng gripo. Napalingon tuloy si nanay sa akin at saka lumapit. Inilagay niya ang tasang pinagkapihan niya sa lababo at saka ako kinausap. Kunwari ay wala akong naririnig noon dahil sa lakas ng gripo. Pero agad niyang sinarado ang gripo at saka pinilit akong kausapin. Wala akong nagawa kundi ang harapin si nanay, Papa Dudut. Akala ko nabingi ka na. Malakas po kasi yung pressure ng gripo kaya di ko kayo agad narinig. Baka kasi may gumugulo na naman sa isipan mo kaya di mo ko narinig. Wala po. Dahil ba sa nobyo mong si Julio? Nagagalit ka ba dahil binuking ka ni Jelly sa akin? Nako, hindi po. Napansin ko kasi na natahimik ka bigla nung nag-uusap kami ni Jelly tungkol kay Julio. Wala po yun, Nay. Huwag mo sanang masamain yun, anak. Gusto ko lang din namang may malaman sa nangyayari sa'yo. Di ka naman kasi nagkukwento sa akin. Hindi lang po siguro ako komportable na pag-usapan ng love life ko. Dapat masanay ka na. Si Rodel nga kahit crush pa lang binibida na sa akin. Wala pa man din nangyayari, ang dami na agad niyang naplano sa crush niya. Hindi naman po kasi ako si Rodel. Alam ko naman yon, pero sana magaya ka sa kanya. Gusto niyo rin ba ako mamatay? Hala, grabe naman yan. Ang ibig kong sabihin, sana lang maging katulad mo si Rodel. Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka sanang ma-offend ha. Kasi yung kabaklaan mo parang nakukulangan ako. Parang di pa yan yung best mo. Kailangan ko po ba mas kapalan pang makeup ko? Mas maiksing bestida? Mas makapal na bra? Para kasing pilit, Beben Hindi kagaya kay Rodel, mas maaliwalas tingnan, mas natural. Hindi ba? Ginagamit ko na rin ang mga damit niya para maging katulad ko na siya? Bakit parang di pa kayo masaya? Ay sige, mukhang naiinis ka na. Sinasabi ko lang naman. Huwag na lang natin pag-usapan, baka magalit ka pa Ano pa bang kulang, Nay, para magawa ko na? Kailangan po ba bawat makasulubong ko sa daan batiin ko, beso ko? Kailangan ba lahat ng kapitbahay natin gawin kong kaibigan? Kasi yun ang ginagawa ni Rodel nung nabubuhay pa siya? Wala namang masama kung susubukan mo. Malay mo makatulong sa'yo para di ka na laging nag-iisa. Alam niyo kung bakit lagi ako nag-iisa? Kung bakit di ko magawang makihalubilo sa iba? Kasi kayo yung lagi kong inuuna. Inuuna ko lagi yung kapakanan nyo. Di ko kayo maiwang mag-isa kasi takot ako. Takot ako na baka maisipan yung sundan si na Rodel at tatay. Hindi naman kita inoobligang samahan ako Hindi nga po. Pero Nay, ang laking konsensya sa akin kung papabayaan ko lang kayo. Ako pa ang may kasalanan kung nakakaramdam ka ng konsensya. Nay, hindi po sa... Ni minsan, di ako sinisi ni Rodel kahit may pagkukulang ako sa kanya. Pero ikaw... Kasi si Rodel yun, hindi ako. Magkaiba kami, Nay. Ay, mali ko nga siguro na isipin na kaya kong buhayin si Rodel sa katauhan mo. Mali nga po. Maling-mali. May sarili akong katauhan, Nay. Kahit anong mangyari, hindi ako magiging si Rodel. Bakit hindi mo subukan? Kasi ayoko. Kahit kailan talaga di na lumakas ang loob mo. Lagi kang pinanghihinaan ng loob. Hindi kagaya... Hindi kagaya ni Rodel, no? Si Rodel na magaling, si Rodel na malambing, si Rodel na sakto sa panlasan yung kabaklaan, si Rodel na kahit may mali, wala kayong pakialam. Siya lang bang anak nyo, Nay? Ginagawa ko lang inspirasyon si Rodel para maayos mo ang buhay mo. Maayos ang buhay ko? Ano ba sa tingin niyo ang buhay ko? Patapon?
Ikaw ang nagsabi niyan. Sana pala bumarkado na lang ako sa labas. Hindi ko na lang sana binulok ang sarili ko dito sa bahay kasama kayo. Pagmuni-munian mo lahat ng sinabi mo sa akin ngayon. Pagbalik ko, aabangan ko ang paghingi mo ng tawad. Umalis noon si nanay at hindi ko na inalampa kung saan siya nagpunta. Naiwan ako mag-isa sa bahay na nanghihina. Napasandal ako sa lababo dahil sa unang pagkakataon ay nasabi ko kay nanay ang mga hinaing ko. Kung di lang sana umalis noon si nanay ay baka nasabi ko na rin sa kanya na hindi ako bakla, Papa Dudut. Naiyak ako. Hindi dahil nakonsensya ako sa mga sinabi ko kay nanay kundi parang nakaramdam ako kahit papaano ng kalayaan. Matagal ko ring tinago lahat ng sama ng loob ko kay nanay kahit noong nabubuhay pa si Rodel. Lahat ng pambabaliwala ni nanay sa akin noon at pagkampi niya kay Rodel tuwing nag-aaway kaming magkapatid. Biglang nanumbalik sa akin yung mga birthday namin ni Rodel na tanging ang kakambal ko lamang ang nakakakuha ng regalo dahil naubusan na raw si nanay ng budget dahil naggamit na sa handa. Naalala ko pa kung ilang beses kong gustong makitabi sa kanila ni Rodel tuwing bumabagyo pero tumatanggi si nanay dahil naiipit daw si Rodel. Nakalimutan ko na lahat ng sama ng loob ko sa pagpabor ni nanay kay Rodel dati. Pero nung nagkasagutan kami ni nanay ay biglang naalala ko ulit yon. Sa kalagitnaan ng pagbabalik tanaw ko sa nakaraan ay naisipan kong tawagan si Jelly para samahan ako, Papa Dudut. Inisantabi ko muna ang tampo ko sa kanya. Kinailangan ko kasi ng makakasama ng oras na yon dahil para na akong nalulunod sa sakit na nararamdaman ko. Hindi naman po nagdalawang isip si Jelly na puntahan ako. Lumipas lang ang halos 1 oras ay nakarating na si Jelly sa bahay. Naabutan niya akong nakaupo sa kusina at basang-basa ang mukha dahil sa luha. Niyakap niya ako ng ilang saglit at saka hinalikan sa noo. Napawi kahit papaano ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi muna nagtanong si Jelly sa kung ano ang nangyari. Hinintay niyang kumalma ako bago siya nagtanong at nakatingin lang siya sa akin at hinahaplos ang buhok ko. Doon ko ulit na-realize kung gaano ko kaswerte na binayaan ng ganong klaseng karelasyon. Napayakap akong muli kay Jelly at saka umiyak at hinayaan niya akong ibuhos lahat ng sakit na nararamdaman ko bago ko sinabi sa kanya ang mga nangyari. Ano bang nangyari? Nag-worry ako sa'yo Pasensya ka na kung naistorbo kita. Hindi ka nakakaistorbo kahit kailan. Si nanay kasi. Oh, nasan siya? Umalis. Nagtalo kami. Bakit? Napapagod na kasi ako, Jelly. Alam ko. Kaya ako nakapagsalita ng masasakit kay nanay. Ay, gusto mo bang mag-sorry sa kanya? Pwede ko naman siyang hanapin. Baka hindi pa siya nakakalayo. Ayokong humingi ng sorry. Nasaktan niya ako. Sinabi ko lang sa kanya nararamdaman ko. Kaya bakit ako hihingi ng sorry? Mula pagkabata, kinimkim ko na lahat ng sama na loob ko sa kanila ni Rodel. Ngayon nagkaroon na ako ng pagkakataon para sabihin yon. Bakit parang ako pa yung masama? Ako na nga yung napagkaitan, di ba? Alam ko naman yun. Kaya lang… Ay, alam ko rin hindi mo matitiis ang nanay mo. Ikaw nga ang nagsabi, di ba? Lahat ng sakripisyo mo, ginagawa mo para sa kanya. Nakakapagod magsakripisyo kung binabali, wala lang naman yun. Gusto mo bang aminin mo na sa kanya yung totoo? Para makita niya kung gaano kahirap ang sinasakripisyo mo, maging masaya lang siya. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam ang gagawin. Basta ang alam ko lang ngayon, kailangan kita. Huwag mo akong iwan, Jelly, ha? Ikaw na lang kakampi ko eh. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sana sapat na ang halik para maramdaman mong nandito lang ako.
Anong ibig sabihin nito? Nay? Bakit kayo naghahalikan, ha? Magpaliwanag kayo! Tita, Sinusubukan mo bang gapangin ang anak ko para mapunta sa'yo? tita, hindi po. Hindi ka na nahiya! Kababae mong tao, tinutukso mo tong anak ko! Sa tingin mo papatulan ka niya? Maging lalaki ka muna bago mangyari yon! Nay, tama na po. Hindi niyo naiintindihan eh. Isa lang ang naiintindihan ko rito. Sinusubukan kang akitin itong malanding babae na to! Huh! Akala ko pa naman mahinhin ka? Lumabas din pala ang kalandian mo? Sa bakla mo pa talaga naisipang magpakamot? Hindi ka ba nahiya kay Julio? Nay, tama na po sabi eh. Huwag mong kampihan tong haliparot na babaeng to! Yang babaeng sinisigawan nyo, siya ang babaeng karelasyon ko. Yan ang babaeng mahal ko. Ha? Beben, wag ngayon. Hindi, Jelly. Kailangan ko sabihin ang totoo. Anong totoo? Hindi ako bakla, Nay. Yun ang totoo. Anong ibig mo sabihin? Sinabi ko lang yun para di ka na mangulila kay Rodel. Sinabi ko lang yun para gustuhin mo pang ipagpatuloy ang buhay mo kahit wala ng paborito mong anak. Sinabi ko lang yun para mapansin mo ko. Para mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal mo kay Rodel. Anak, hindi ko alam na ganyan palang nararamdaman mo. Mahal kita, anak. Pero hindi ka tulad ng pagmamahal mo kay Rodel. Alam ko, madalas ko siyang napapaboran sa maraming bagay. Pero hindi naman ibig sabihin nun, angat ang pagmamahal ko sa kanya kesa sa'yo. Hindi yan ang pinaparamdam nyo sa akin, Nay. Mula pagkabata, alam ng lahat na binusulat ang pagmamahal nyo para kay Rodel at wala kayong tinitira para sa akin. Kahit si tatay alam yun. Kaya siya na yung nag-aabot sa akin ng kung anumang pagkukulang nyo. Siya yung humihingi ng tawad sa akin sa mga pagkakamali nyo. Bakit si tatay nakikita yun? Bakit kayo hindi? Anak, maniwala ka. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Kasi binuhay nyo pa rin ako. Pinakain, pinag-aral. Salamat po ron. Habang buhay kong tatanawin sa inyo yon, Nay. Anak, babawi ako. Babawi ang nanay. Sana noon pa, Nay. Sana noon pa. Nung di pa ako pagod. Nung kaya ko pang maghintay. Nung kaya ko pang umunawa. Nabigla si nanay sa naging revelasyon ko noon, Papa Dudut. Alam kong natauhan siya at gusto niyang bumawi pero hindi ko siya pinayagan. Gusto ko kasi noon na paglaanan muna ng oras ang sarili ko dahil naubos ako ng ilang taon sa pag-unawa kay nanay. Umalis ako noon ng bahay para tumira muna kina Jelly. Nagsabi naman ako kay nanay, Papa Dudut. Nung una ayaw niya dahil gusto niyang maayos muna namin ang samahan namin. Sinabi ko naman sa kanya na balang araw ay babalik ako at pag-uusapan namin ang lahat. Nangulit siya na huwag akong umalis pero Papa Dudut kailangan kong gawin yon. Kailangan ko mag-ipon muli ng pagmamahal para sa sarili ko dahil naubos lahat ng yon kay nanay. Hindi ko balak isumbat sa kanya lahat ng nagawa ko para sa kanya pero minsan o madalas bilang isang tao, kailangan po nating sabihin lahat yon sa kanila para makita nila kung ano ang mga nakuha nila sa atin. Wala naman akong balak talikuran habang buhay si nanay. Gusto ko lang munang magpakawala ng galit para makapagsimula na akong magpatawad. Sa ngayon ay sinusubukan naming ayusin ni nanay ang relasyon namin. Sa loob halos ng 5 taon ay sinikap kong remedyohan ang nawasak naming pagsasama ni nanay. Nahirapan ako dahil meron pa rin akong naitatagong sama ng loob sa kanya. Nagpa-therapy na rin po ako, Papa Dudut, at doon nga ay lumalabas ang naging epekto ng pangbabaliwala ni nanay sa akin noong bata pa lamang ako. Kaya pala ako nahirapang magpatawad kay nanay dahil masyado nang naging malalim ang iniwan niyang sugat sa akin. Bukod kasi sa mga nakwento ko sa inyo ay marami pa siyang nagawang masasakit sa akin. At bilang respeto na lamang sa kanya ay hindi ko na po babanggitin pa sa radyo. Gusto ko na lamang po mag-heal, Papa Dudut. Gusto kong maghilom ang mga sugat na iniwan sa akin ng nakaraan. Gusto kong umusad sa kasalukuyan pero ayaw kong pilitin ang sarili kong kalimutan na lamang lahat kung alam kong hindi ko pa kaya. Ang paghilom para sa akin ay hindi dapat minamadali.
Ang paghilom ay nangyayari lamang oras na matanggap mo na lahat ng dahilan kung bakit ka nasaktan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Neri. Hindi ko po tunay na pangalan. 25 years old, nakatira dito sa Maynila at nagbabantay ng isang maliit na tindahan. Na-discover ko ang inyong programa na Barangay Love Stories nang lumuwas ako dito sa Maynila para magtrabaho. Ilang taon na rin ang nakakalipas at ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa inyo kahit alam ko na pwede akong mabash dahil sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero dahil ramdam ko na may aral po itong maiiwan sa ating mga kabarangay, ay nilakasan ko na ang loob ko na gawin ang liham na ito. Papadudot, laking probinsya talaga ako at hanggang high school lang din ang natapos ko. Marami po ako naging iba't ibang trabaho noon dahil hindi magaan ang buhay namin. Ulila na ako sa mga magulang at nakikitira sa bahay ng ate ko na may asawa at anak na rin. Hanggang sa naglakas loob na akong lumuwas ng probinsya. Mabuti na lamang at may pinsan po akong handang tumulong sa akin ng panahon na yon, Papa Dudut. Sorry ate, medyo naligaw ako sa paghahanap dito sa bahay nyo. Magkakamukha kasi halos lahat ng mga bahay dito sa subdivision. Tapos magkakalayo pa. Kaya natagalan ako sa paglalakad at paghahanap dito sa address nyo. Ganito talaga dito. Maraming naliligaw. Halika, pasok ka na. Salamat, Ate Lorna. Parang ang konti naman yata ng dala mong gamit. Isang bag lang talaga? Oo, hindi rin naman kasi ako mahilig bumili ng mga damit kaya konti lang talaga ang mga gamit ko. Karamihan nga ng laman ng bag ko, mga importanteng papel ko lang din. Ay nako, buti ka pa. Matipid. Ako kasi napakagastos ko. Hindi ko mapigilan bumili ng mga bagong bag, sapatos, lalo na kapag gusto ko yung design. Turuan mo nga ako maging matipid. Sige ate, tuturuan kita. Madali lang naman yun. Lagi mo lang isipin na hindi mo naman magagamit lahat ng mga bibilihin mong gamit.
Pero grabe, ang laki pala talaga nitong bahay nyo. Hindi naman masyado. Sakto lang. Anong hindi masyado? Ito palang sala nyo. Kasing laki na halos ng pinagsamang sala, kwarto at kusina dun sa bahay ng kapatid ko. Maliliit naman kasi talaga ang mga bahay sa probinsya. Pero nakakamiss ang sariwang hangin doon Sobra ate. Pagbaba ko pa lang ng bus kanina, halos maubo-ubo na ako dahil ang kapalat itim ng usok sa paligid. Ganon talaga rito. Masasanay ka rin sa paglipas ng mga araw at buwan na nakatira ka rito sa amin. Sweetheart, nakita mo ba yung relo ko? Di ko kasi mahanap sa kwarto natin eh. Ay oo, sweetheart. Binulsa ko muna tong relo mo. Nakita ko kasi kanina sa tabi ng TV. Eto Ayun, salamat sweetheart. Diyan ko lang pala naiwan, nakala ko sa office. Oh, may bisita pala tayo? Siya yung sinasabi ko sa'yo na pinsan kong galing probinsya. Si Neri. Neri si Arthur. Live-in partner ko. Hi Kuya Arthur. Hi din, Neri. Sana magtagal ka rito sa bahay kasi may pagkatamad tong ate Lorna mo eh. Uy, grabe ka naman sa akin. Aray! Ang sakit naman ng hampas mo sa balikat ko, sweetheart. Ikaw kasi sinisiraan mo ako sa pinsan ko. Totoo naman yung sinabi ko ah. Marunong naman ako ng mga gawaing bahay, no? Hindi ko naman sinabi na wala kang alam pagdating sa mga gawaing bahay. Ang sabi ko lang, may pagkatamad ka. Magkaiba yun, sweetheart. Ewan ko sa'yo. Nakakatuwa naman po kayong mag-asawa. Ang cute niyo po maglambingan. Nako, Neri, wag mo na nga kaming pinupo. Kasi mukha namang ilang taon lang ang tanda namin sa'yo eh. Tsaka hindi pa naman kami totoong mag-asawa ni Lorna. Pero malapit na rin. May mga bagay lang kami na inaasikaso bago kami tuluyang magpatali sa isa't isa. Papa Dudut, may 5 taon ang tanda sa akin ng pinsang kong si Ate Lorna. Naging close kami noon dahil noong bata pa lamang kami madalas siyang nagbabakasyon sa probinsya. Nang maisipan ko nga na gusto kong lumuwas ng Maynila at magtrabaho dito ay nagbaka sakali lamang ako na pwede akong tulungan ni Ate Lorna kaya minessage ko siya sa Facebook. Sakto naman na naghahanap din sila ng kasambahay ng kinakasama niyang si Kuya Arthur kaya kaagad niyang sinabi na tutulungan niya ako. Siya nga rin na nagpadala ng pera para pandagdag sa pamasahe ko paluwas ng Maynila kaya malaki talagang naging pasasalamat ko sa kanya. Papa Dudut, nanibago ako nang makarating ako sa Maynila lalo na sa mga appliances na meron sa bahay ni Ate Lorna. Sanay ako sa mga gawaing bahay pero hindi ako sanay na gumamit ng mga makabagong gamit kagaya ng rice cooker, microwave oven at kung ano-ano pa. Wala naman kasing mga ganong gamit sa kinalakhang kong buhay sa probinsya. Pero dahil mabait si Ate Lorna at Kuya Arthur ay matyaga nila akong tinuruan sa paggamit ng mga appliances sa bahay nila. Naging maayos ang mga unang linggo at buwan ng pagtatrabaho ko bilang kasambahay kina Ate Lorna. Hanggang isang gabi ay nagising ako dahil sa narinig kong pagtatalo nina Ate Lorna at Kuya Arthur. At nang lumabas ako ng kwarto ay si Ate Lorna na lamang ang naabutan kong umiiyak sa sala. Dahil lumabas na pala ng bahay si Kuya Arthur, Papa Dudut. Ate Lorna, ito ang baso ng tubig. Salamat, Neri. Gusto mo na mag-init ako ng tubig para magawan kita ng tsaa? Hindi na. Ayos na tong tubig. Pasensya ka na kung nagising ka ng dahil sa pagtatalo namin ni Arthur. Ayos lang kasi mababaw pa rin naman yung tulog ko kanina. Saan pala pupunta si Kuya Arthur? Magpapahangin lang pero uuwi rin yun mamaya. Baka magpapalipas lang ng init ng ulo niya sa labas. Ate? Madalas ba kayo mag-away ni Kuya Arthur ng gaya nito? Hindi naman masyado. Talaga? Sa totoo lang, medyo nagulat ako sa lakas ng boses niya kanina. Parang nun ko lang siya narinig na sumigaw ng ganun kalakas.
Siguro kasi pagod siya sa trabaho, kaya gano'n na lang kainit ang ulo niya. Narinig mo ba kung ano yung pinag-awayan namin kanina? Medyo, pero hindi naman lahat. Tama naman kasi yung sinabi ni Arthur kanina. Kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Ano ba talaga nangyari, ate? Kung okay lang naman na malaman ko, pero kung ayaw mo magkwento, maiintindihan ko naman. Okay lang, Neri. Ang totoo, pakiramdam ko, kailangan ko rin ng kausap ngayon eh. 4 years ago kasi, pilinano na talaga namin ni Arthur ang magkaroon ng anak. Kaya lahat ng payo ng doktor para makabuo kami ng baby, sinunod namin. Hanggang sa ayon, nagbuntis nga ako. Kaya lang, sumabay naman yun sa promotion ko sa trabaho. Nadagdagan talaga yung mga trabaho ko at nasa ika-4 na buwan na ako ng pagbubuntis nang makunan ako dahil sa pagod at stress. Nako, ate, sorry. Hindi na yata dapat ako nagtanong. Ayos lang talaga, Neri. Kasi ang tagal ko na rin dinadala to sa dibdib ko eh. Matagal na akong pinapahirapan nung nangyaring yun sa buhay ko. Pero hindi mo naman ginusto yung nangyari. Bakit sinisisi ka ni Kuya Arthur? Sinabihan na kasi ako ng doktor na mahina ang kapit ng bata at kailangan ko ng sapat na pahinga. Pero hindi ako nakinig kasi kakapromote ko nga lang sa trabaho. Hindi ko binitawan ang promotion na yon kahit na alam ko na mapanganib para sa baby na pinagbubuntis ko. Walang may gusto sa inyo na makunan ka, Ate Lorna. Pero may magagawa sana ako noon para maiwasan na mangyari yun. Ilang beses na rin kasi akong kinumbinsi ni Arthur na mag-resign sa trabaho pero hindi ko yun sinunod. Sinabi ko sa kanya na kaya kong alagaan ang sarili ko at ang baby namin na nasa tiyan ko. Sana mas nag-ingat ako para sa magiging anak namin. Pero bigo ako na magawa yun. Bigo ako na maingatan ang anak namin. Ate, maniwala ka sa akin. Wala ka talagang kasalanan sa nangyari kasi sigurado ko na ginawa mo pa rin ang lahat para maingatan ang pinagbubuntis mo. Naging pabaya kasi akong ina, Neri. Mas pinili ko ang trabaho ko kaysa sa magiging anak namin dapat ni Arthur. Mas pinili ko ang sarili ko kaysa matuloy ang masayang pamilya na matagal na namin gustong matupad. Pwede pa namang matupad yun, ate. Naniniwala ako na basta marunong tayo magdasal, ibibigay ng Diyos sa atin ang alam niya na gusto nating makuha. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Ewan ko, hindi ko na alam. Lahat naman kasi ng payo ng doktor sa akin ngayon, sinusunod ko na. Pero wala pa rin. Hindi pa rin ako mabuntis-buntis ulit. Alam mo, pakiramdam ko nga, yun ang dahilan niya kung bakit hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako pinapakasalan. Kasi gusto niya na magkaroon muna kami ng anak bago kami tuluyang manumpa ng pagsasama habang buhay. Pero, paano kung hindi ko na yun maibigay sa kanya? Paano na ako kapag iniwan niya ako kasi wala na talaga akong kakayahan na magkaanak? Mary, hindi ko yata kakayanin na mawala siya sa buhay ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Papadudot na awa talaga ako noon kay Ate Lorna. Noong gabi kasi nalagising ako dahil sa pagtatalo nila ay narinig ko ang panunumbat na sinabi ni Kuya Arthur sa pinsan ko. Sinabi nito na kasalanan ni Ate Lorna kung bakit hindi na sila magkaroon ng anak.
na nadadamay pa raw si Kuya Arthur sa kasalanan ni Ate Lorna na hindi pag-aalaga sa sarili kahit na alam nitong may bata nang dinadala sa sinapupunan niya. Na hindi raw ito magkakaroon ng komplikasyon sa matres kung hindi ito nakunan dati dahil sa labis na pagtatrabaho. At masyado raw kasing nakafocus sa trabaho si Ate Lorna kaysa sa pamilya na gusto nilang buuin. Papa Dudut, sinabi sa akin ni Ate Lorna na pinagsisisihan na niya ang ginawa niyang yon at gusto niya talaga na magkaroon sila ng anak ni Kuya Arthur. Sinunod naman daw niya ang lahat ng bilin sa kanya ng doktor pero bigo pa rin siya na mabigyan ng anak si Kuya Arthur. Sinabi ko sa kanya na magdasal siya dahil walang imposible sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon, Papa Dudut, ang lahat ng tulong at lahat ng kanyang minimithi kung siya po ay mananalig lamang. Sa tamang panahon, darating ang biyaya at kagustuhan nila na magkaroon ng anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kagad din namang nagkaayos na Kuya Arthur at Ate Lorna. Kagaya ng nakwento ni Ate Lorna ay madalas lang na ganon si Kuya Arthur kapag lasing ito o kaya ay stress sa kanyang trabaho. Doon madalas na nauungkat ang nakaraan nilang dalawa, lalo na ang tungkol sa pagkamatay ng baby nila. Pero kapag lumipas na yon ay si Kuya Arthur din mismo ang nakikipagayos kay Ate Lorna. Doon ko nakita na mahal din talaga siya ni Kuya Arthur dahil sa kabila ng nagawa ng pinsan ko ay binabalikan pa rin siya nito. Papa Dudut, mahigit 1 taon na akong nagtatrabaho kina Ate Lorna nang makilala ko si Alexis. Nagtatrabaho siya bilang driver sa isang pamilya na nakatira malapit lang din sa amin. Nagkapalagayan kami ng loob hanggang sa maging boyfriend ko na siya, Papa Dudut. May itsura din po si Alexis. Singkitin ang kanyang mata, moreno at matipuno ang pangangatawan. Tumagal din ang mahigit kalahating taon ng relasyon naming dalawa hanggang sa mabuntis ako. Kaya lang nang malaman niya yon ay sinabi niya sa akin na hindi pa siya handang magkaanak. Sinisi niya pa ako at sinabihan na dapat daw ay nag-iingat ako para hindi ako nabuntis. At pagkatapos ng araw na yon ay hindi ko na siya muling nakita o na-contact pa, Papa Dudut. Neri, pakisama naman tong pantalon ni Arthur dyan sa mga pinaplansya mo. Sige ate. Yung blouse ko pala na kulay pula, nasama mo ba sa mga nilaban mo kaninang umaga? Oo ate. Nasama ko na yun sa mga nilaban ko. Ah, sige. Baka kasi gamitin ko bukas. O nga pala, pumunta ka sa palengke mamaya pagkatapos mo magplansya. Bumili ka ng karne ng baboy, bagoong, sibuyas, tsaka bawang. Nagre-request kasi ng binagoong ang baboy si Arthur para sa hapunan mamaya. Pero ako naman ang magluluto, kaya makakapagpahinga ka pagkatapos mong mamalengke. Okay, sige. Pupuntahan na lang kita sa kwarto mo kapag tapos na ako sa pamamalansya ko dito. Teka, umiiyak ka ba? Hindi, Ate Lorna. Ano lang, medyo sinisipon lang ako. Neri, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Namumugto pala yung mga mata mo, ngayon ko lang napuna. Sa maga na mga mata mo, parang buong gabi ka umiyak kagabi ah. Ayos lang talaga ako. Sipon lang to. Ano ba kasing problema? Sabihin mo na sa akin. Wala, Ate Lorna. Neri, ayoko nagsisinungaling ka sa akin. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo kaya sana huwag mo namang ilihim sa akin ang mga bagay na gumugulo sa isip mo. Kasi hindi rin ako matatahimik pag nakikita ko may dinadala kang problema dyan sa dibdib mo. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo. Ano kasi, ate? Buntis ako.
Alexis? Yung driver dun sa malaking bahay na may automatic na gate? Oo, siya nga. Alam na ba niya yung tungkol sa pinagbubuntis mo? Oo, alam niya na rin, ate. Anong sabi niya? Anong plano niyong dalawa? Ayun na nga ang problema ko, ate. Mula nung nalaman niyang buntis ako, hindi ko na siya nakita pa. Ang sabi ng mga kasama niyang kasambahay sa bahay, umuwi na raw si Alexis sa probinsya nila. Hala! Paano yan? Nakukontak mo pa ba siya? May iba ka pa bang kakilala na pwedeng lapitan para makausap mo siya? Wala na, Ate Lorna. Wala naman akong kakilala na ibang kamag-anak niya. Tapos, lahat ng number niya na nakasave sa cellphone ko, hindi ko na rin makontak. Nako! Mahirap talaga hanapin yung tao na ayaw magpakita. Ikaw ba? Ano nang plano mo ngayon? Hindi ko nga alam, ate. Hindi ba naman kasi talaga ako ready maging nanay? Ni wala pa nga akong malaking naiipon para sa sarili ko. Tapos magdadagdag pa ako ng papakainin ko. Kung bakit naman kasi nabuo pa tong baby sa tiyan ko. Huwag mong sabihin yan. Alam mo naman na biyaya ng Diyos ang bawat batang mabubuhay sa sinapupunan ng isang babae. Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Pero hindi pa nga ako ready maging nanay. Ayokong pareho kaming lumaking naghihirap ng magiging anak ko. Pwede ka naman naming tulungan ni Arthur. Pero alam mo, may naisip akong paraan para hindi ka mabigatan sa dinadala mo ngayon na problema. Hindi ko nga lang alam kung sasang-ayon ka dito sa naisip ko. Ano yun, Ate Lorna? Kung okay lang sa'yo, aampunin na lang namin ni Arthur ang magiging anak mo. At kung gusto mo, pwede rin kitang bayaran para sa baby mo. Para naman makapagsimula ka ng totoong bagong buhay, Neri. Papa Dudut, nagulat ako sa biglang inalok sa akin ni Ate Lorna. Oo, hindi pa talaga ako handang maging isang ina, lalo na at wala pa akong masyadong ipon. Gusto ko pa rin talagang magbuhay dalaga. Pero hindi ko alam kung kaya ko bang ipamigay o ibenta ang ipinagbubuntis kong anak. Sinabi ni Ate Lorna na pag-iisipan ko dapat ang inaalok niya sa akin. Sinabi niya rin na pwede ko siyang bigyan ng presyo kung magkano ang gusto kong pagbenta sa anak ko sa kanya. Sasagutin niya lahat ng check-up at vitamins ko hanggang sa sa akin na pumayag ako na ibenta ang baby na ipinagbubuntis ko. Pero sinabi na rin pala yon ni Ate Lorna kay Kuya Arthur, kaya pati ito ay kinumbinsin na rin ako. Sa huli, pumayag na rin po ako sa gusto nilang mangyari na bilhin ang baby na noon ay nasa sinapupunan ko pa lamang, Papa Dudut. Hindi pa ba gising si Neri? Hindi pa. Kaya nga ako na rin ang nagluto ng almusal ngayon kasi alam ko na maaga ang pasok mo sa trabaho. Nandyan na nga pala yung kape mo sa lamesa. Hindi na nga lang masyadong mainit yan kasi kanina ko pa sinalin yan sa tasa mo mula sa coffee machine habang naliligo ka kanina. Gusto mo ikuha na lang kita ng bago? Naku, wag na. Okay na to. Salamat. Nagmamadali na rin ako kasi may maaga akong client meeting ngayon. May binigay nga palang bagong vitamin si doktora kay Neri kahapon. Ininom na rin niya kagabi kaya siguro napasarap yung tulog niya. Hinayaan ko na rin. Alam ko naman na makakabuti sa baby niya yung mahimbing na pagtulog. Tama ka dyan, sweetheart. Tsaka bumabawi naman siya sa mga gawaing bahay kapag gising na siya. Alam mo, sweetheart, sobrang excited na talaga ako sa magiging anak natin. Ako rin. Buti nga pumayag ka kaagad nung sabihin ko sa'yo na gusto kong ampunin natin yung pinagbubuntis ni Neri.
Siyempre papayag ako. Alam mo naman kung gaano katagal ko nang gusto na magkaroon tayo ng anak, di ba? At least ngayon, manggagaling pa sa mismong pinsan mo yung baby at hindi kung kanino lang, di ba? Yan din talaga ang nasa isip ko. Magkakaroon na tayo ng anak, tapos matutulungan pa natin si Neri na magsimula ulit sa buhay niya. Ay, sweetheart, kailangan ko na palang umalis kasi baka malate pa ako sa meeting. Babaunin ko na lang yung sandwich na ginawa mo. Sa office ko nakakainin. Okay, sige. Sakto naglagay na ako ng isa dito sa lalagyan. Eto na sweetheart, nandito na rin sa bag, pati yung lunch mo mamaya. Thank you, sweetheart. Alis na ako ha. Pakis nga. Mwah! Bye, see you later. Ingat ka sweetheart ha. Bye! Magigising na rin siguro yun si Neri. Salinan ko na nga siya ng kape. Good morning, Kuya Arthur. Oh! Good morning din. Mabuti naman at gising ka na, Neri. Upo ka na dito. Sakto, ito na yung kape mo. Hindi ko na nilagyan ng gatas yan. Alam ko kasi na black ang gusto mo sa kape. Naku, salamat po. Nakakahiya naman, kayo pa ang nagtimpla ng kape ko. Mukhang kayo rin na nagluto nitong fried rice, longganisa at itlog ah. Oo, ako nga. Wala kasi akong pasok ngayon sa trabaho. Maaga ako nagising kanina, kaya nagluto na rin ako. Thank you talaga, Kuya Arthur. Sorry kung tinanghali ako ng gising. Maaga naman ako natulog pero grabe yung lalim ng tulog ko. Kasi hindi ko na malayan yung tunog ng alarm ng cellphone ko. Epekto siguro yan ng bagong vitamins na binigay sa'yo ni Doktora kahapon. At teka, lalagyan ko lang ng fried rice at ulam tong plato mo ha. O ayan, kain ka na. Salamat, Kuya. Pasensya na, ikaw ang naabala ngayon sa paghahanda ng almusal. Ayos lang yun, ano ka ba? Alam mo naman na ang pinaka-importante ngayon, malusog mong maipanganak yung baby. Sobrang excited na nga kami ng ate Lorna mo kasi sa wakas, magkakaroon na rin kami ng anak. Kaya salamat talaga sa'yo, Neri ha. Ako pong dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng humingi ng tulong. Baka nga tuluyan ko na rin na ipalaglag ang baby na to dahil hindi pa talaga ako handa sa ganitong klase ng responsibilidad. Ay, mabuti talaga at kinausap ka ni Lorna. Baka kasi kung ano pang nagawa mo sa baby at sa sarili mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Isang pamilya tayo sa bahay na to. Papa Dudut, nagkwento pa noon si Kuya Arthur kung gaano niya kagusto ang magkaroon ng anak. At nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nakita ko kasi sa mga mata niya at nabakasan sa boses niya na sabik talaga siyang magkaroon ng anak. Nakwento niya na siguro nga raw kasi ay lumaki siya na walang kapatid at malayo sa mga magulang niya. Kaya gusto niyang maranasan na maging isang magulang at iparamdam ang totoong pagmamahal sa magiging anak niya. Malaki rin ang naging pasasalamat niya sa pagpayag ko na ibenta sa kanila ang magiging anak ko. Dahil tinupad ko raw ang isa sa mga pangarap na gusto niyang mangyari sa buhay niya. Papa Dudut, naging sobrang mabait din sina Kuya Arthur at Ate Lorna sa akin. Kagaya ng sinabi ng pinsang ko ay sinagot nila ang lahat ng gastusin para sa ipinagbubuntis ko. Nahihiya na nga ako noon dahil nakikita ko na malaki na rin ang nilalabas nilang pera kaya naman bumawi ako sa mga gawaing bahay. Pero binili ni Ate Lorna na huwag na raw akong gumawa ng mabibigat na gawain dahil baka makasama raw yon sa ipinagbubuntis ko na magiging anak nila ni Kuya Arthur, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas ng mga linggo at buwan ay mas naging maasikaso si Kuya Arthur sa akin kesa kay Ate Lorna. Noong nasira ang washing machine sa bahay ay kagad siyang bumili ng bago para hindi ako mahirapan sa paglalaba. Ayaw niya rin nang nagbubuhat ako ng mabibigat na bagay. Tapos madalas na gusto niya pang siya ang nagluluto para raw maging healthy ang baby ko pagdating sa mga kinakain ko. Siya rin ang palagi kong kasama sa mga check-up ko dahil naging busy noon si Ate Lorna sa trabaho. Yon ang naging daan para unti-unting mahulog ang loob ko sa kanya.
Papadudot, pinigilan ko naman ang sarili ko na magkagusto kay Kuya Arthur, kaya lang ay dumating ang araw na ipinagtapat niya sa akin na may gusto na siya sa akin. At nagkaroon na kami ng lihim at maling relasyon. Sweet si Kuya Arthur sa akin kapag kami lamang ang magkasama sa bahay, lalo na sa loob ng kotse. Sinabi niya rin sa akin na mas mahal niya na ako kesa sa pinsan ko. Nang magkaroon ng out-of-town seminar si Ate Lorna at ilang araw siyang mawawala sa bahay noon, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mas solo ang isa't isa. Doon namin mas naiparamdam ang napakainit naming pagmamahal sa bawat isa, Papa Dudut. Huy! Ang bango naman ng niluluto mo, Neri. Ginisang munggo lang naman to. Teka, papatayin ko lang yung apoy sa kalan kasi luto na to. Ang aga mo yata nakauwi ngayon galing sa trabaho. Inagahan ko talaga kasi gusto ko na masolo kita kahit sandali lang. Pakis nga ako rito. Kuya Arthur, wag mo akong halikan sa leeg ko, nakikiliti ako. Ay, sorry. Ang bango mo kasi kaya hindi ko tuloy napigilan na halikan ka sa leeg. Akala ko ba itong niluluto ko yung mabango? Siyempre mas mabango ka. Kaya nga, pwede ba itigil mo na yung pagtawag mo sa akin ng kuya? Hindi mo naman na ako kuya eh. Boyfriend mo na ako kaya dapat Arthur na lang ang itawag mo sa akin. Okay, sige. Arthur. Pakis nga ako sa lips. Arthur, parang may narinig ako naglalakad papunta dito sa kusina. Si Ate Lorna yata yun. Lumayo ka sa akin kasi baka mapansin niya pa tayo. Okay, sige. Buti na lang hindi traffic. Hindi ako nahirapang bumiyahe pa uwi. Hi sweetheart! Oh, Arthur! Nandito ka na pala sa bahay. Akala ko mauuna pa ako makauwi sa'yo. Ah, inagahan ko talaga ang uwi kasi alam ko na ngayon ang uwi mo galing sa seminar nyo. Namiss kasi kita eh. Aww, namiss din kita. Payakap nga ako sa sweetheart ko. Sige pa. Ito, yayakapin kita ng mahigpit kasi malakas makawala to ng pagod. Miss na miss kita. Sweetheart. Oo nga, Neri. Dapat hindi ka na masyado nagkikikilos. Huwag ka na rin masyado magluto para hindi ka mapagod. Pwede naman kaming umorder na lang ng pagkain natin. Ayos lang. Hindi naman ako mabilis mapagod. At hindi rin ako sanay na hindi masyadong kumikilos dito sa bahay. Okay, ikaw ang bahala. Basta iingatan mo ang baby namin ha. Alam mo naman na sobrang excited na kami ni Arthur sa magiging anak namin. O siya, maghain ka na. Magpapalit lang ako ng pambahay. Sige, Ate Lorna. Papa Dudut, nagigilty din naman ako dahil sa maling relasyon namin ni Arthur. Lalo na at napakalaki na ng utang na loob ko kay Ate Lorna. Naging sobrang mabait siya sa akin kahit sa umpisa pa lamang na hindi ko pa ipinagbubuntis ang baby na bibilhin niya sa akin. Alam ko rin na mabuti siyang tao dahil never niya akong pinakitunguhan ng hindi maganda. Madalas nga rin siyang nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak namin sa probinsya na humihingi ng tulong sa kanya. Kaya nga siya rin ang unang pumasok noon sa isipan ko na hinga ng tulong nang gusto kong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Pero wala eh. Minahal na talaga ng puso ko si Arthur at mas natatalo ng pagmamahal na yon ang konsensya na nararamdaman ko. Palagi rin kasing sinasabi sa akin ni Arthur na seryoso na siya sa kung ano man ang relasyon na meron kami noon. At mas mahal niya na rin ako kesa sa pinsan ko. Kaya naman umaasa na talaga ako na sa huli ay ako ang pipiliin ni Arthur na mas makasama kesa kay Ate Lorna, Papa Dudut.
naman. Kausapin mo na ako. Mamaya na. Hindi mo ba nakikita na busy ako sa paglilinis nitong lalagyan ng mga plato? Eh di kausapin mo ako habang ginagawa mo yan. Alam mo Arthur, nakakaistorbo ka lang dito eh. Pumasok ka na nga lang sa loob. Baka mamaya magising pa si Ate Lorna at maabutan tayo nag-uusap dito. Siguradong magtataka yun. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang gagawa niyan habang kinakausap mo ako. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na nga mamaya na lang tayo mag-usap, di ba? Eh kasi kagabi mo pa ako hindi kinikibo eh. Sinabi ko na sa'yo na masakit ang ulo ko kagabi. Ano bang mahirap intindihin dun? Masakit ba talaga ulo mo o nagsiselos ka lang? Kasi alam mo na 6th anniversary namin ni Lorna kahapon at nag-date kami, kaya ka nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Si Ate Lorna naman talaga ang girlfriend mo, di ba? At pampalipas oras mo lang ako kaya wala akong karapatang magselos. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita pampalipas oras lang, Neri. Alam mo yan. Hindi mo naman maaalis sa akin na isipin yun kasi hindi naman talaga ako ang girlfriend mo. Pero ikaw naman ang pipiliin ko sa huli. Talaga? Ako ang pipiliin mo kaysa kay Ate Lorna? Oo. Kasi ikaw na nga ang mahal ko. Ang tagal ko nang sinabi sa'yo yan di ba? Kaya huwag ka nang umiyak. Kasi baka makasama pa yan sa magiging baby natin eh. Halika nga rito. Yakapin kita para kumalma ka. Basta ito ang tatandaan mo. Mahal kita. At wala nang magbabago ron. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ate Lorna? Bakit nakayakap ka sa boyfriend ko, Neri? At ikaw, Arthur, ano yung narinig ko na mahal mo si Neri? Kailan niyo ba ako niloloko? Lorna, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Pero pwede ba kumalma ka muna? Hindi! Huwag mo ako lalapitan at mas lalong huwag mo ako hahawakan! Ngayon sagutin niyo ang tanong ko! May relasyon ba kayong dalawa? Ate Lorna, sorry. Sorry! Sorry para saan? Para sa pambababoy niyo dito sa pamamahay ko? Lorna, please! Kumalma ka lang! Huwag ka sumigaw! Bakit? Nahihiya kayo marinig ng mga kapitbahay natin na may ahas at baboy akong pinatira dito sa mismong pamamahay ko! Saka ano ba pumasok sa isip mo, Arthur? Pipiliin mo talaga ang diskrasyadang babae na yan kesa sa akin? Ate Lorna, sumusobra ka na. Bakit naman ako hindi pipiliin ni Arthur? Eh alam naman natin na hindi hamak na mas lamang ako sa'yo. Dahil kaya kong bigyan ng anak si Arthur, hindi kagaya mo na may bulok na matres. Ang kapal na mukha mo! Wala kang utang na loob, Neri! Lorna, tama na! Ito na Huwag mo siya sa punutan! Bitawan mo siya, Lorna! Ano pa? Tinulungan kita! Pinakain kita! Binuhay kita! Kakalbayin talaga kitang babae ka! Pwede ba, Lorna, kumalma ka? Umalis ka dyan sa harapan ng haliparot na babae na yan, Arthur! Dahil sisirain ko talaga ang mukha niya! Arthur! May dugo! Naku, Tinudugo ako, Arthur! dinudugo ka nga, Neri! Relax ka lang! Lumapit ka sa akin! Sandali! Huwag kang mag-alala! Bubuhatin na kita! Dadalhin kita sa ospital! Mabuti nga sa'yo! Ayoko mawala ang baby ko! Papadudot nang makita ni Ate Lorna na dinudugo na ako ay tinigilan na niya ang pagsisigaw at pananakit sa akin. Kagad naman akong dinala ni Arthur sa ospital at doon nga ay napaanak na ako ng maaga. 7 buwan pa lamang kasi akong buntis noon kaya isinilang ko ang anak ko ng kulang sa buwan. At habang nakakonfine ako sa ospital ay sinabi sa akin ni Arthur na tuluyan na niyang tinatapos ang relasyon nila ni Ate Lorna at ako na talaga ang pinili niya. Gustong magdiwang ng puso ko noon kaya lang ay hindi sapat ang saya na nararamdaman ko dahil naka-incubator pa rin si baby na mga oras na yon. Sinabi rin ni Arthur noon na kinuha na niya ang mga importanteng gamit ko at gamit niya mula sa bahay ni Ate Lorna. Nang ma-discharge ako sa ospital ay tinupad ni Arthur ang mga planong sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Umupa siya ng hindi kalakihang bahay na para sa aming dalawa kaya nga lang
Nalaman din ng ibang kamag-anak namin ang ginawa ko na pangaagaw sa partner ng pinsang kong si Ate Lorna. Kaya naman marami ang nag-message sa akin sa Facebook at nag-text ng hindi magagandang bagay dahil sa mga ginawa ko. Sinabi naman sa akin ni Arthur na huwag na lamang pansinin ang mga yon dahil ang mahalaga, kaming dalawa na ang magkasama ng mga oras na yon. Papadudot, mahigit 1 buwan nang naka-incubator ang baby ko nang tuluyan siyang bawian ng buhay. Hindi na raw kinaya ng katawan niya ang lumaban, sabi ng doktor. At napakasakit ng pangyayaring yon para sa akin pati na rin kay Arthur. Umasa kasi siya noon na magkakaroon na siya ng anak. Yung tipong kahit na hindi pa niya kadugo ay tinuring na niyang anak ang baby ko. Kaya lang ay hindi pa talaga siguro na katadhana na magkaroon kami ng anak ni Arthur, kaya maagang kinuha si baby mula sa akin. Ayoko namang isipin na karma ang pangyayaring yon dahil sa kasalanan na nagawa ko. Dahil ayoko na ring maramdaman pa ang pagka-guilty ko dahil sa pangaagaw ko kay Arthur mula sa pinsang kong si Ate Lorna. Sa ngayon, papadudot, halos 3 taon na kaming nagsasama ni Arthur pero hindi pa rin ulit ako nabubuntis. Minsan nga ay napipressure na rin po ako dahil nararamdaman ko na gusto na ni Arthur na magkaroon kami ng anak. Palagi niya kasing tinatanong kung hindi pa raw ba na-delay ang menstruation period ko. Tapos pina-check up niya pa ako para malaman namin kung may komplikasyon na ba sa matres ko. Sinabi naman ng doktor na wala at kailangan lang daw naming maghintay. Kaya lang habang tumatagal ang pagsasama namin na wala pa rin kaming anak ay para bang unti-unti kong nararamdaman na nagsisimula ng manlamig sa akin ang partner ko. At natatakot ako na baka dumating din kami sa point na ipagpalit niya ako sa ibang babae.